Good morning mga amigo. Ito na po harvest time sa ato ang ginagmay nga gulay. Bunga sa ating init. Okay lang. Ginagmay lang taon. Ginagmay lang mga amigo. Kay so ginagmay basta kanunay no. Sa atong ampalaya og talong. Nabubuhay sa dilig. Good morning mga amigo. Green tea po. So ngayong umaga po ay pakita natin sa inyo no, update sa ating ampalaya at saka talong na kung saan ay nabubuhay po ito sa ating dilig-dilig lang no. So as you see yung ating class A, nandiyan po yung ating class A. Unahan po yung ating doon po yung ating class B. So, itong ating ampalaya as you see sa makinis naman pero marami po tayong ito yung ating bunga ampalaya no, na kung saan ay mula nung itananim isang bisis lang inambunan no. So ito na yung ating na-produce mga kaibigan, sa awa ni Lord binigyan pa rin tayo ng bunga. Ito po yung ating ampalaya. So ongoing tayo nag-harvest ngayon. So ito po yung ating talong no. Pakunti-kunti yung ating talong. Ito po yung ating pangalawang picking no. So ito po yung mga class B at saka yung mga class A natin. So talagang mahirap magpalaki ng talong kapag mainit mga kaibigan dahil dehydrated po yung ating talong, hindi po masyadong lalaki no. So ganun din sa ampalaya mga kaibigan. So ito po yung mga resulta niya mga kaibigan no. Yan. Ito po yung mga sinyalis ng dehydrated na ampalaya, kulang sa tubig no. So malaki yung dito sa bottom niya at saka tiko no. So kadalasan at karamihan nito ay yung ating ampalaya ay maliit pa lang no. Parang kalingking pa lang pero tiko na. So ganito ang forma niya. Malaki yung dito sa dulo dito at maliit dito. Yan yung sinyalis na dehydrated yung ating ampalaya, kulang sa tubig. So expected na ito mga kaibigan na marami yung ating class B pagka mainit. So pero naman itong mga nakasurvive no, ito ay talagang beautiful talaga dahil makinis, dahil bibihira lang po ang atake ng punggos kapag sunny no, sunny yung mainit ang panahon. Bibihira pa ang punggos at marami mga beautiful po siya mga kaibigan no. So kaso lang ay yung ating talbos ay madali po siyang iiksi dahil wala pong supply ng tubig, kaya bibihira lang po at mahirap magpatubo ng ampalaya at saka talong kapag dilig lang po ang ating inaasahan no. Ito po ay produkto lang ng dilig mga kaibigan no. So ito po ay produkto ng dilig. Talagang pinagsikapan ng ating tao na magdilig twice a week. Ito po yung ating mga class B no. Ito po yung ating mga class B na talong at saka ito po yung ating class A na talong no. So mahirap po no. Mahirap ang kalagayan kapag walang irigasyon ng tubig no. At saka yung area natin ay hili no, sa ruling no. So ayan po. So sa ating mga mahilig sa gulay dyan, thank you pa sa ating mga subscribers na patuloy na nag-share sa ating video. So ngayon po ay buwan ng Pebrero no. So hindi po ito cropping talaga, regular cropping. Season ng ampalaya at saka talong dito sa mid elevation. Ito po sa matataas na lugar. So yung area natin ay nasa matataas na lugar. So pinagsikapan natin makapag-produce ng mga ganito kahit sa dilig-dilig lang, dahil maganda po ang presyo sa ganitong mga buwan no. Kung saan mainit, mahirap magpatubo, automatic po. So ito po yung ating sa ating itong class B natin no. So ito po sa merkado ay ito class A na po ito. Ito class A na po ito. So ito sa atin ay class B pa rin yan no. So yung ating class A ganito tong taga no. Ating class A no. So mahirap magpalaki ng talong no. So class A yan. So hopefully bigyan pa rin tayo ng maraming bunga sa ating talong sa gitna ng mainit na panahon. So hanggang dito na lang. Maraming salamat
at magandang umaga sa ating lahat. Shout out sa ating mga Cluster 2006, sa ating mga subscribers, sa ating mga followers, no? So, good morning sa inyong lahat. Once again, thank you for supporting our YouTube channel. So, nandito na lang. Ito po yung lingkod, no? Si Green Tape, no? So, ito po yung ating harvest. So, ito po. Hello po, no? So, medyo matagal po tayo nakapag-upload dahil tag-init po ngayon, no? So, tag-init. So, yan. Pero mayroon pa rin harvest. So, good morning sa inyo. Thank you.